Magandang araw mga bata, narito na ang ating aralin sa Reading and Literacy, Quarter 1, Week 6, Day 1. Tatalakayin natin ngayon ang letrang K, L, at Y. Ngayon, nais kong sabihin ninyo ang ngalan ng nasa larawan at saan ito nagsisimulang letra. Bigkasin natin ng 5 beses ang tunog ng unang letra. T, T, kubo. L, lobo. Y, yoyo. Magbigay nga kayo ng halimbawa ng mga bagay na nagsisimula sa letrang K. Ano ang mga natatandaan nyo mula sa ating nakaraang aralin? Sige nga, sabihin nyo nga sa akin. Ayan. So, tingnan ninyo. Pakinggan ninyo kung yung mga sinabi nyo ba ay sasabihin ko. Kasama dito. K, kikay. K, kalamay. K, keso. K, tama. K, kamay. K, kamatis. K, kamote. K, kawali. K, kamyas. Naandun ba ang mga sinabi nyo? Kung maraming kayong nakuha, mahusay mga bata. Ngayon naman, nais ko kayong magbigay ng mga halimbawa ng mga bagay na nagsisimula sa letrang L. O mag-isip kayo mula sa ating mga nakaraang aralin. May naibigay na ba kayo? Sige nga, pakinggan nyo kung yung bang mga sinabi nyo nandito sa sasabihin ko. L, lobo. L, lola. L, lolo. L, langgam. L, lapis. L, lamok. L, lot. Ayun, meron ba doon? O meron pa ba akong nabanggit? Meron ba akong hindi nabanggit na nabanggit nyo? O kung gano'n, mahusay na talaga kayo. Palakpakan ng inyong sarili. Ngayon, magbigay naman kayo ng mga halimbawa ng mga bagay na nagsisimula sa letrang Y. Sige, isip ulit kayo. O, marami na ba kayo naibigay? O, sige, ako naman pakinggan nyo kung yung sinabi nyo ay sasabihin ko. At baka meron kayong sinabi na hindi ko naman nababanggit. Y, yaya. Y, yoyo. Y, yeso. Y, yana. Y, Johans. Okay, so wala na akong maisip pa. Kayo naman, ay marami ba kayo nabanggit? O kung marami, mahusay. Very good mga bata. Yan. Ngayon naman, basahin nyo ang mga salita na nagsisimula sa letrang K. Ipapakita ko na L at Y. Ano ito? K, kama. K, keso. K, kamay. K, kuko. K, kamatis. K, kubo. Ulitin nyo nga. K, kama. K, keso. K, kamay. K, kuko. K, kamatis. K, kubo. Lahat ng ito ay nagsisimula sa letrang K na may tunog na K, K, K. Okay, at lahat ng K ay nasa inisyal o unahan. O, ito ang unahan nasa unahan lahat ng tunog na K. Ito naman ang mga salitang nagsisimula sa tunog na L o nagsisimula sa letrang L. L, lobo. L, labi. L, lata. L, laso. L, lima. L, lapis. Ulitin nga natin. L, lobo. L, labi. L, lata. L, laso. L, lima. L, lapis. So, lahat ng ito din, ang tunog na L ay nasa unahan o inisyal. Nasa simula, ha? O, tandaan nyo, ito yung simula o unahan.
Narito naman ang mga salitang nagsisimula sa tunog na Y o nagsisimula sa letrang Y. Y, yema. Y, yero. Y, yelo. Y, yapak. Y, yoyo. Y, yaya. Ulitin nga natin. Y, yema. Y, yero. Y, yelo. Y, yapak. Y, yoyo. Y, yaya. Yan, very good mga bata. At ang mga salitang ito ay meron ding inisyal na tunog o umpisang tunog na Y. Nasa unahan din yung Y. Ngayon mga bata, kantahin natin ng Ako ay may lobo. Handa na ba kayo? Okay, ready? Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pambili ng lobo. Kung pagkain sana, nabusog pa ako. Yan, ulitin nga natin. Ako ay may lobo, lumipad sa langit. Di ko na nakita, pumutok na pala. Sayang ang pera ko, pambili ng lobo. Kung pagkain sana, nabusog pa ako. Yan, mahusay mga bata. Ngayon, basahin natin ang mga salitang magkatugma mula sa awiting Ako ay may lobo. Natatandaan niyo pa ba yung magkatugma? O pag sinabi nating magkatugma, magkatunog sa hulihan. Dun sa last word ha, hulihan. Sa last nung word, okay? Hindi sa last word. Sa hulihan nung salita. Magkatunog sila dun sa hulihan ng salita. Ako, lobo. Okay? Pareho silang may O. Nakita pala. May pera sana. Ayan, basahin muli natin. Ako, lobo. Nakita pala. Pera sana. So, paano ninyo nasabi na ang mga salitang pera, sana, nakita pala, ako, lobo ay magkatugma? O, kasi nga pareho sila ng tunog sa hulihan. A, 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 o, o. Okay? Sila ay magkakatugma. So, maghati tayo ng mga salita, maghahati tayo ng mga salitang papakita ko sa inyo at inyo itong papantigin. Halaman. Halaman. So, paano natin to ipapantig? Halaman. Ilang pantig? 3. Mahusay. Harapan. 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 Ilang pantig? 3. Hagdan. 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 Ilang pantig? 2. Hari. 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 Ilang pantig? 2. Higaan. 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 Ilang pantig? 3. Hika. Hika. Hikaw. Hikaw. Ilang pantig? 2. Hipon. Hipon. Ilang pantig? Hipon. Hipon. 2. So ngayon mga bata, sino ang nais magbahagi ng isang kwento tungkol sa inyong mga sarili? Okay? 'Di ba napag-aralan natin kung paano magkwento? O yan. Paano magkwento ng may kumpiyansa? Ibig sabihin ng may kumpiyansa, hindi nahihiya. Naalala niyo pa ba si Dong? May kumpiyansa
siya sa kanyang sarili. Hindi siya nahihiya kasi lagi siyang nagpa-practice. So, ngayon kung kayo ay mahiyain, mag-practice kayo. Kasi minsan nakakasagabal yung pagiging mahiyain para tayo ay umunlad. O yan. Si teacher nun talaga hindi mahiyain talaga ako, hindi mo ako mapapaharap sa tao. Tapos, bigla na lang nung nagtuturo ako, biglang sabi nila ako daw ay mag-e-MC. So, saka ko lang nalaman na may galing pala ako dun. So, kung nahiya ako ng nahiya habang buhay, hindi ko madi-discover yung galing ko dun. Kaya dapat ita-try natin. Minsan kailangan nating, labanan yung ating pagiging mahiyain para ma-discover natin kung ano pa yung mga kaya nating gawin. Okay? So dahil hindi kayo makakapagkuwento sa'kin ngayon, ikuwento niyo na lang o ipakilala ang kuwento ng inyong sarili sa inyong pamilya o kalaro. So basahin natin ang mga salitang ipakikita. Ang, basahin niyo nga, mga. Ulitin niyo nga, mga. Ang mga. O pinagsama na natin, ulitin niyo nga po, ang mga. Hay. Kayo nga, at, at. May. Kung, kung. So, ngayon, mga simbolo na maaaring makita sa paaralan at sa labas ng paaralan. Napag-aralan na natin ang mga simbolo ng nakaraan, daragdagan natin ngayon. Anong ibig sabihin kaya nito? Yan, bawal tumakbo. Okay, bawal tumakbo. So, kung may nakalagay na ganyan, huwag kayong tatakbo. Ano kayang ibig sabihin nito? Bawal mag-ingay. Ayan. Eto, anong ibig sabihin kaya nito? Bawal maglaro. So, kung may nakalagay na ganyan, bawal maglaro sa lugar na yon. Next, o ito, bawal magkalat. Okay? Ito, may nakalagay, hand washing station. Ibig sabihin, dito dapat pwedeng maghugas ng kamay o wash area. O, next, nakalagay dito, canteen. Ano ba yung canteen? Kantina. So, dito sa paaralan may kantina. Dito kayo bumibili ng pagkain. So, hindi lang sa paaralan may kantina. Pwede rin sa ospital. Okay? At saka dun sa mga company. Ayan, yung mga pinagtatrabahuhan minsan ng mga nanay at tatay nyo, meron dong mga kantina. Ano naman kayang ibig sabihin nito? Palaruan, yan. 'Pag may nakalagay na ganyan, palaruan yan. So, halimbawa, naglalakad kayo, naghahanap kayo ng palaruan, ta's may nakasimbolo na ganito, na may malapit daw na ganyan, ibig sabihin, hanapin niyo, matatagpuan niyo na kung saan yung malapit na palaruan. Oh, next, comfort room. Yan, palikuran. 'Pag sinabing palikuran, banyo o CR. Comfort room. 'Pag may nakalagay na babae at lalaki, ibig sabihin, pwede yun sa babae, pwede sa lalaki, okay? Usually, ito ay dun sa mga maliliit na lugar lang, hindi sa maramihang lugar, okay? Kasi mapupuno ka agad. Hindi makakaihi ang maraming tao kapag iisa lang yung comfort room ng lalaki at babae. 'Pag malaking lugar, magkahiwalay yung babae at lalaki. Anong ibig sabihin naman nito? Okay, ibig sabihin nito, stop o huminto. O saan kayo may nakikitang ganito? Sa SM? Oh, 'yan. 'Yon, do'n sa mga maraming lugar na may tumatawid. O minsan sa paaralan may mga ganito din. Eto, anong ibig sabihin nito? Bawal manigarilyo, okay? Madalas na makikita sa gas station, do'n sa gasolinahan. Bawal doon, ano, kasi maraming gas do'n tapos biglang, itinapon noong naninigarilyo tapos meron palang pumatak na gas na kaunti. O 'yan, puwedeng magliyab o sumabog yung gas station. Ano 'to, 'yan, ang ibig sabihin nito ay bawal pumarada. So, kapag may nakalagay na ganito tapos pumarada kayo, asahan niyo mahuhuli kayo o kaya wala na yung sasakyan niyo do'n pagbalik. Eto naman, walang nakalagay na bawal, eh, ano kayang puwedeng gawin kapag ganito?
O, ito yung tamang tawiran. Dito kayo tatawid. Anong ibig sabihin nito? Ayan, bawal pumitas ng bulaklak. So ngayon, magsanay tayong magbasa. Tandaan, nagbabasa tayo mula kaliwa, o kagaya ng ginagawa ko dito, simula kaliwa papunta sa kanan. At tayo ay mag-uumpisa dito sa taas, o taas, dito muna sa taas, kaliwa, pa kanan. Tapos sa kasunod, kaliwa, papunta sa kanan. O, tapos pababa tayo ng pababa. Kaliwa, kanan. Okay? Yan, bumalik tayo sa simula. Sa susunod na linya, babasahin itong pangungusap ng sabay-sabay. Ang pusa ay nasa banig. Ulitin nyo nga. Sisi mo ang amo. Ulitin nyo nga. Sino daw ang amo? Sisi mo. Nasaan daw dito ang pusa? Nasa banig. Sasama ang amo. Sino daw ang sasama? Ang amo. Sasama ako sa kaka. Kanina daw siya sasama? Sa kaka. O, basahin nyo nga ulit. Maayos ang mga kama. Kayo nga. O, alin daw ang maayos? Mga kama. So, ngayon, ano nga ang tunog ng letrang ito? H, H, H. Eto naman, ano ang tunog? H, H, H. Ano ang tunog nito? Y, Y, Y. Yan. So, ano ang mga salitang natutunan natin na nagsisimula sa mga titik na ito? O, ang dami, di ba? Meron tayong k, kama, keso, yelo, yeso, lobo, lola, lolo. So, isulat ang simulang tunog ng mga ngalan sa larawan. O, eto. Lobo. Ano kaya ang simulang tunog niyan? L. Yeso, yeso. Y. Labi, labi. L. Yellow, yellow. Yan. Y. Kama, kama. So, meron tayong su. Okay? So, yan. Dito nagtatapos ang ating aralin. Naway may natutunan muli kayo. Hanggang sa muli nating lesson. Paalam!